Sa nakaraan kabanata, dahil narinig ni Guyo na gusto magiging hari ng mga yokai ang ating bida ay biglang nag-iba ang kanyang pakikitungo. At nang mahawakan niya ang kamay ni Siwo ay dinala niya sa kung saan para alamin kung hanggang saan ang kanyang kakayahan. Sa kanilang paghaharap ay isang matinding laban ang naganap. Ibinuhos ni Siwo ang kanyang natitirang monster force sa isang pag-atake. Sa bagong kabanata, sa lakas ng pinakawalang atake ni Siwo ay makikita ang paligid na punong-puno ng alikabok kung saan tumama ang malakas na atake. Dahil sa pagsabog ay nagdulot ng malakas na bugso ng hangin, dahilan para magsiliparan ang mga maliliit na bagay. Dahil ibinuhos ni Siwo ang natitira niyang lakas sa ataking iyon ay makikita ang isang niyang kamay na nakahawak sa lupa, habang ang isa naman ay nakasandal sa tuhod at nakapatong ang ulo. Pagod at hinang-hina, na tila wala nang siyang lakas pa para tumayo. Napatanong siya sa kanyang sarili na bakit ganito ang nangyayari sa kanyang katawan matapos ang ginawa niyang iyon. Kakaiba ang kanyang nararamdaman dahil nanginginig at pinagpapawisan ang buo niyang katawan. Siguro dahil sumobra ang paggamit niya ng mahika o monster force. Sa totoo lang, ang kanyang mga iniisip, lahat iyon ay tama. Ang stamina supplement at wound recovery na meron si Siwo ay ibinuhos niya sa isang pag-atake at iniwan lamang ang pinakamaliit na bahagi ng kanyang monster force. Kaya nararamdaman niya sa unang pagkakataon ang ganitong pakiramdam. Dahil doon, ang dalawang benepisyong iyon ay hindi muna magagamit ng pansamantala. Sa kasalukuyan ng kanyang estado na kung saan wala na siyang mapagkukunan ng lakas, wala ng paraan para maipagpapatuloy ang laban. Sa kabilang banda ay makikitang nakatayo si Guyo habang nanlilisik nitong mata na nakatingin sa ating bida. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Siwo sa ginawang ataking yon, ito ay nasayang lang. Walang nakikitang pinsala sa katawan ni Guyo. Pinalibutan ng matigas na bagay ang kanang bahagi ng kanyang mukha at katawan. Isa ito sa kanyang kakayahan na tinatawag na Unique Monster Art Arctic. Nagagamit niya ito sa pamamagitan ng pagyelo at pagmamanipula ng tubig. Ito ay isang napakalakas na pangdepensa, at hindi lang iyon, ito rin ay nagagamit pang atake na walang limitasyon. Sabi ni Guyo kay Siwo na ang kanyang huling pag-atake ay hindi basta-basta, lalo na kapag punong-puno ng determinasyon. Iipunin ang lahat ng natitirang puwersa para sa isang atake. Iyon ay isang fighting sense na maibibigay lamang ng langit. Dagdag pa ni Guyo na hindi niya akalaing ganito pala kasaya ang makikipaglaban sa kanya. Lahat ipinakita niya ng buong lakas kahit na alam niyang hindi siya mananalo. Kung nagkataong malakas pa siya ng kaunti ay maaaring hindi gumana ang mga pag-atake at depensa na kanyang ginawa. At hindi lang iyon, baka sandaling ito ay ginawa na niyang panghapunan ang kanyang katawan. Ngunit sa kasamaang palad ay iba ang nangyari. Dapat humingi na siya ng tulong sa langit at magpaalam na siya sa kanyang mga mahal sa buhay. At huwag rin niyang kalimutang sabihin ang kanyang huling salita. Sabi naman ni Siwo kay Guyo na walang namang espesyal sa kanyang sasabihin. Kahit wala man siyang kakayahan para paslangin siya, ay walang dahilan para magbitaw ng salitang pamamaalam. Dahil alam niya noong napagdesisyonan niyang magiging hari ng mga yokai ay ganito ang kanyang kakaharapin. Ngunit wala siyang pinagsisihan sa kanyang naging desisyon. Ito ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Kaya walang dahilan para sumuko ng ganon kabilis. Kaya humanda na siya dahil hindi siya papayag na ganito lang kadali magtapos ang lahat. Hindi nagtagal ay nakatayo na muli ang ating bida at naghahanda sa panibagong laban. Habang sinusubukan niyang maging matatag, bakas pa rin sa katawan niya ang pagod at patuloy na paglabas ng pawis. Sabi pa niya kay Guyo na kung inaakala niyang magmamakaawa siya para sa kanyang buhay ay nagkakamali siya dahil maaga pa para sa ganyan. Handa niyang itaya ang kanyang buhay hanggang sa kanyang huling hininga. Nanlilisik nitong mga mata habang nakatingin kay Guyo. Ito kaya ang kanyang pakay,
o paraan para makahanap kung saan mahina ang kanyang kalaban habang maghintay ng tamang pagkakataon, o kaya ito ang tinatawag na fighting spirit na kung saan dahan-dahang nagigising ang tunay niyang kakayahan habang hindi niya namamalayan. Nakangiti ng bahagya si Guyo habang sinabi niya na ang kanyang mga sinasabi ay napakaganda. Ngunit pinapatawa lang ba niya siya dahil ang tanging magagawa niya sa ngayon ay tumayo at magsalita. Hindi naman nakaimik ang ating bida habang nakatingin pa rin kay Guyo at naghahanda sa napipintong panganib na kanyang kakaharapin. Hindi na nga nagtagal ay mabilis na tinaas ni Guyo ang kanyang kamay para sa gagawin niya kay Siwo. Ngunit sa hindi inaasahan ay tinapik lang pala ni Guyo ang balikat ni Siwo habang nakangiti at sabay sabi na pumasa na siya. Nabigla si Siwo sa ginawa at sinabi ni Guyo dahil hindi niya akalain na ganun lang pala ang kanyang gagawin sa kanya. At nagtaka ulit siya dahil nag-iba na naman ang kanyang pakikitungo. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang sobrang gulat at pagkalito habang sabi pa ni Guyo na ang kanyang narinig ay tama. Siya ay pumasa sa pagsusulit. Pumasa dahil sa kanyang mga ipinakita lalo na sa huli niyang sinabi. At isa pa na hindi niya siya binigo. Maraming katanungan sa isipan ni Siwo kaya sabi niya kay Guyo na ano ba daw ang pinagsasabi niya. Ano ba ang ibig niyang sabihin na pumasa siya at saan siya pumasa? Nakangiti pa rin si Guyo habang sagot niya kay Siwo na gusto kasi niyang makita kung karapat dapat ba siya o hindi. Ano ang silbi ng isang tulong sa isang haltak na walang pagkakataon na maging isang hari ng mga halimaw? Biglang napahakbang paatras si Siwo dahil sa kanyang narinig sabay sabi na, ano kaya ang pumasok sa kanyang isipan dahil kasasabi lang niya na hindi siya pwede maging yomaking o hari ng mga halimaw? Sagot naman ni Guyo na, tama ang kanyang narinig. Sabik na naghihintay ang lahat sa kung sino ang mapili na maging hari ng mga halimaw. Gayunpaman, siya at ang kanyang kasama ay hindi gusto ang gabi sa supernatural na kaharian. Hindi niya nagustuhan ang ganoong kaharian dahil sa sobrang ingay mula noong kanyang kabataan dahil habang nagbabasa siya ng libro ay may naganap na labanan sa kanyang likuran. Hindi maiwasan sa lahat ng oras na may maganap na patayan at pagsisisigaw na walang dahilan. At hindi niya lubos maintindihan kung bakit gumagawa sila ng ganon na parabang normal na lang at kailangan. Hindi tulad sa mundong ng mga tao na sobrang tahimik at payapa. Kahit na ang kanilang pamumuhay ay magulo, ngunit nakakapili pa rin sila sa kung ano ang klasing buhay na kanilang tatahakin. Higit sa lahat, siya at ang kanyang kasama ay nagustuhan ang lahi at pamamaraan ng mga tao dahil alam nila kung paano maging masaya kung sila ay nababagot sa simpleng panonood nila sa channel ni Kenkoy Sumari, pagbabasa nila ng mga nobela, paglalaro ng mga mobile games at panonood ng mga palabas sa TV dahil ang mga walang kwentang bagay na yon ay wala sa supernatural na kaharian. Kahit na walang kwenta ang mga bagay na yon, mas nagustuhan pa rin niya at ng kanyang kasama sa halip na kumain ng mga tao. Kung wala ang mga bagay na yon, siguro siya at ang kanyang kasama ay gumawa na ng di ka-aya-aya. Tiyak na isang trahedya ito sa kanila. Nagtataka habang iniisip ni Siwo na bakit palagi niyang binabanggit ang salitang siya at kanyang kasama. Sino kaya ang tinutukoy niya na may katulad na pag-iisip? Kung nandito lang sana si Solmi ay kanya na itong maintindihan. Sagot naman ni Siwo kay Guyo na naintindihan niya ang lahat ng kanyang mga sinasabi ngunit hindi niya kailangan ang kanyang tulong. Kaya niyang itaguyod ang kanyang sarili na magiging isang hari. Natigil sa pagsasalita si Siwo nang may sinabi si Guyo habang nakangiti na maaari siyang magiging isang yomaking ngunit ito ay labis na magiging problema sa kanya. Maaaring malaki ang pagkakataong manalo ang Korean Peninsula sa gaganaping festival. Dahil gusto niya maging isang hari ay haharapin niya ang lahat ng panganib, kasama na siya sa mga ito. Siya ay isa sa mga representative para sa gaganaping festival sa mundo ng mga halimaw. At isa rin siya na galing sa isang mahalaga at mayamang pamilya na may taglay na pambihirang talento, kakayahan. At taglay yon mula pa sa mga ninuno. Lahat ng representative na dadalo sa gaganaping festival ay malalakas dahil galing sa makapangyarihang lahi.
Ngunit mayroong isang malaking presensya ng mga perpektong pamamaraan ng paggamit para sa unique monster arts na ipinasa mula sa mga ninuno. Kahit ang kanilang unique monster arts ay may katulad na puwersa o lakas, walang pagpipilian, kundi ipagpapatuloy dahil yun lang ang paraan. At mayroong manual para sa paggamit upang lumakas. At napatunayan na yon sa libong-talibong taong pagsasanay. Halintulad kung paano sinasabi ng mga tao na sila ay ipinanganak na may gintong kutsara sa kanilang bibig. Tanong naman ni Siwo na, ang ibig ba niyang sabihin na ang pamilyang iyon ay isang gintong kutsara? Tulad ng isang makapangyarihang pamilya na mula sa nakaraang henerasyon ipinasa hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Yun ba ang gusto niyang ipahiwatig? Dagdag pa ni Siwo na, yun ba ay isang bagay na nagpapahirap sa kanya ngayon? Dahil kailangan niyang ipagpapatuloy ang nasimulan sa nakaraan henerasyon. Napahinto sa pagngiti si Guyo habang sabi niya na, napakalinaw ng iyong paliwanag. Makikita mo naman, ididin ka hanggang sa kamatayan. Isang supling na ipinanganak na may pinakamaliit na talento ay hindi pinalampas. Ang buong pamilya ay nag-ingay na nagsasabing, dapat siyang maging susunod na hari. Gustuhin man ng bata o hindi ay, napagdesisyonan na siya ang magiging representative para sa kapakanan ng kanilang pamilya at pansariling layunin. Kung hindi yon susundin ay, hihilain pababa o kaya papatayin para may bagong papalit na representative. Napayo ko na lang ang ating bida sa kanyang narinig habang iniisip niya na magkaiba talaga kami. Napakalupit ng kanyang pamilya sa puntong iiwasan siya kung hindi susunod at diwari maging kanya pa itong makalaban. Sa ilang sandali ay makikitang nakangiti at kumindat habang nakataas ang dalawang kamay at nakaturo sa ating bida sabay sabing, kakaiba ka. Dahil ang iyong talento na galing sa iyong ninuno ay lubos na mahalaga. Sa kabila nito, na kahit hindi ka nakatali sa isang pamilya o angkan ay, mayroon ka pa ring malinaw na kalooban at motibo para maging isang yomaking. Nanlaki ang mga mata ni Siwo dahil hindi siya makapaniwala sa narinig niyang papuri. Masaya siyang lumapit kay Siwo sabay sabi pa na, kaya mo yan. Ngunit hindi lang yon ang sasabihin ko sa'yo kung hindi ay, kailangan mo itong gawin. Napaatras si Siwo habang nanlaki ang mga mata nito sa gulat sabay sabi na, tika lang. Naintindihan ko ang iyong sinasabi. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito kahit ilang segundo lang. Naging biglaan ang lahat simula kanina. Habang nag-uusap sila ay hindi nila namalayan na meron isang malaking ibon na lumilipad sa kalangitan. Dahil sa sinag ng buwan ay makikita ng malinaw, ito ay papunta sa kanilang kinatatayuan. Hindi na nga nagtagal ay nakalapit na ang isang ibon na may napakatulis nitong kuko na akmang aatake kay Guyo. Si Guyo naman ay patuloy pa rin ang pagsasalita nito sa ating bida na, kung gayon, mula sa iyong pananaw, ito ay tiyak na. Naputol ang dapat sanang sasabihin ni Guyo sa ating bida nang tumama na ang atake ni Solmi sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito habang ginawa ang yoong pag-atake. Sa lakas nito, naglikha ng shockwave sa paligid. Baka sa mukha ni Solmi ang galit na tila ba hindi sila magkakilala. Kani-kanina lang ay tinawag niya pa itong kuya, ngunit ngayon ay parang handa na niya itong paslangin. Ang malaking paa ng ibon ay patuloy na nakahawak sa lalaki, at hindi na nga nagtagal ay isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Solmi sa kanya. Sa lakas nito makikita ang nalikhang liwanag na parang isang bala ng Gold Sniper Magnum na pinakawalan. Nanlaki ang mga mata ni Siwo sa nakita habang nakabuka ang bibig. Makikita na ilang bisis siyang tumalbog bago tumama sa kung saan, at naglikha ito ng malakas na pagsabog. Pagbabagong anyo ni Solmi nagagamit niya ang kanyang potensyal at kakayahan para umataki ng malakas. Dahil kahit sa ang parte ng kanyang katawan, ay malaya niya itong mababago. At hindi lang iyon, nagagamit rin niya ang kanyang mga balahibo sa pang-atake, dahil pwede niya ito gawing matigas gamit ang kanyang mahika, at mahahalin tulad ito ng isang kutsilyo na gawa sa titanium. Napasigaw naman si Siwo habang pinipigilan niya si Solmi sa kanyang binabalak na gawin.
Ngunit tila ba walang narinig si Solmi at pinakawalan pa rin niya ang ninahanda niyang atake. Isang hampas sa hangin gamit ang kanyang pakpak ay nagliparan ang mga matinik na balahibo. Nagdulot ito ng malakas na hangin dahilan nakalikha ng alon sa lawa. Pagkatapos nun ay dali-daling pumunta si Siwo sa kinatatayuan ni Solmi habang nakatingin kung saan tumama ang ataking ginawa ni Solmi. Sabi ni Solmi kay Siwo na, "Huwag kang mag-alala. Hindi iyon magdulot ng malaking pinsala sa kanya o kaya maliit na sugat. Kung titingnan yon, parang nakabaon na siya sa kung saan sa malayong lugar dahil alam niya na mangyayari ito sa kanya." Napatanong naman si Siwo na, nakabaon siya, ano klaseng nilalang ba siya? May halong takot naman na sabi ni Solmi na, yung nakaharap mo lang ngayon ay hindi ang totoong guyo na tinatawag kong kuya. Sa madaling salita, dalawa ang kanyang pagkatao. Naghahanda na silang umalis sa lugar habang si Siwo ay hindi na nakapagsalita sa gulat. Ang Black Tortoise. Mula sa alamat, isang ahas at isang pagong na may iisang katawan na ipinanganak ng magkasama. Ngunit, kung titingnan ang totoong kanilang pinagmulan, sinasabing nagmula lang sa isang karaniwang pagong. Ngunit, noong unang panahon ay isang henyo na nakatuklas kung ano ang yin at yang. Yung henyo na yon ay pinaghiwalay ang yin at yang na galing sa kanilang monster force. At hiniwalay ang isang pinakakakaibang yin monster force, dahil doon umabot ito sa puntong lumampas na sa limitasyon at naging isang divine beast. Yon ang dahilan kung bakit merong divine beast, first Black Tortoise. Makikita sa malayo na tuluyan ng nagbagong anyo ang katawan ni Guyo. Ngunit nakaalis na sila sa pinangyarihan pabalik sa bahay ni Siwo. Nang nakarating na sila sa bahay ni Siwo ay pinaliwanag ni Solmi ang lahat sa kanya. Sabi pa niya kay Siwo na, pagkatapos nun, ipinanganak na ang descendant ng Black Tortoise, dala ang likas na kakayahan. Ngunit may sabi na, para maging isang ganap na Black Tortoise ay, kailangan dumaan sa napakahirap at matinding pag-iinsayo para makuha iyon. Iyon ay isang epekto ng pamilya na may katauhang ahas. Personalidad ng ahas na nakita at nakalaban mo kanina. Sabi naman ni Siwo na may gulat na ekspresyon na, parang hindi naman siya gaanong kasama. Kahit na hindi siya nagpakita sa ganoong paraan mula sa simula. Bagaman ginawa pa rin niya. Sagot naman ni Solmi na, totoo, wala siyang mali siya. Ang problema ay, wala siyang pagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng ibang tao o kahit ano. Pabigla-bigla ang kanyang mga desisyon at meron pa siyang kakaibang pilyo o kalokohan. Hindi lang isa o dalawang beses na nilagay niya ang isang tao sa alanganing sitwasyon. Maraming beses na. Dahil siguro sa isang personalidad na nalikha ng natural dahil sa isang purong monster force, yang energy. Hindi ako sigurado na yon ang dahilan ngunit ang isa pa sa kanyang likas na personalidad ay lubhang malamig at kalmado. Ito ay ganap na katulad sa pangunahing pagkatao ng pagong. At sa pagkakaalam ko na, ito siguro ang nagbibigay ng diskarte at pagsusuri. Sa ilang kadahilanan na, may nagsasabi na magulo na raw ang kanyang ahas na personalidad sa simula pa lang. At mayroon pa itong kakayahang kunin ang katawan o kamalayan ayon sa gusto nito. At tila madalas na itong lumabas at nagdulot na ng dika, aya-aya mula pa noong una. Dagdag pa ni Solmi na, sa kadahilan ng iyon na, kahit na siya ay napili bilang kinatawan ng kanyang pamilya, ay medyo marami ang mga sumalungat. At tinatawag nila siyang halfing Black Tortoise o kung ano-ano pa. Ngunit dahil meron siyang angking talento ay, sa tingin ko kahit papaano natahimik sila ng dahil doon. Naiba ang usapan at tinanong niya si Siwo ko kung tapos na ba siyang mag-impake, dahil kailangan na nilang umalis ngayon. Makikita ang lungkot at pag-alala sa kanyang mukha habang sumagot siya kay Solmi na, tapos na siya sa pag-impake. Sabi naman ni Solmi kay Siwo na, huwag ka nang masyadong mag-alala, hindi mo naman kasalanan iyon. Kahit makarinig ka ng mga hindi kasyang salita dahil sa iyong pagkahuli ay, wala namang maging negatibong epekto sa iyo. Sagot naman ni Siwo na, hindi naman yon ang dahilan sa kanyang pag-alala. Nag-alala siya dahil sa sirang veranda, dahil ilang buwan siyang mawawala at kapag nakita ng kanyang ina ito, baka kung ano pa ang isipin niya.
Sa tingin ko mag-alala siya ng sobra-sobra. Nakangiti naman ang ekspresyon ni Solmi na parang ipinahiwatig niya na hindi kailangan mag-alala. Ngunit biglang narinig nilang dalawa ang isang boses na sumagot at sinasabing, hindi muna kailangan alalahanin ang bagay na yan. Baka sa kanilang mukha ang gulat at hindi na nakapagsalita pa. Kay Grandpa Boogeyman pala nagmula ang boses na yon. At parang kakarating lang niya sa lugar na ito. Dagdag pa niya kay Siwo na, bukas ay maaayos na yan sa dati nitong anyo. Dahil merong mga tao na palaging handa at namamahala sa ganitong mga pangyayari. At sabi naman niya kay Solmi na mauna na siya dahil meron pa silang mahalagang bagay na pag-uusapan. Dahil sa iba na ang iniisip ni Solmi ay, nagpaliwanag siya kaagad na wala namang kasalanan si Siwo sa mga pangyayari. Nangyayari ito dahil sa kanyang maling pasya. Naputol bigla ang sasabihin ni Solmi nang magsalita ang matanda na alam na niya iyon. Sabi pa ng matanda na, gayunpaman, kailangan mo nang umalis dahil meron kaming mahalagang pag-uusapan dito, pag-uusapan naming tatlo. Nabigla ang dalawa kung sino ang pangatlo na sinasabi ng matanda. Habang nakatingin ang matanda sa likuran ay patuloy ang kanyang pagsasalita na, alam ko na, isang walang galang ang ganitong biglaang pagbisita. Pero may isa pang kamay na kailangan mong makipagkamay. Nakaharap si Siwo sa bagong nagsasalita na may sinasabing, ito pala ang uri ng lugar na kung saan nakatira ang mga tao. Dinala pala ng matanda si Silwa sa mundo ng mga tao. Ito ang unang niyang pagkakataon na masilayan kung anong uri ang mayroon sa mundong ito. Nakatayo sa loob ng bahay ni Siwo habang nagsasalita. Dagdag pa niya na, hindi na rin masama. Medyo ito ay masikip pero maayos naman sa sarili nitong paraan. Hindi naman nakasagot agad ang ating bida kaya lumingon siya sa matanda at lumingon ulit siya kay Silwa sabay sabi na, lumabas ka ba dito saglit dahil nakakuha ka ng permiso na lumabas? Sabi naman ni Silwa na hindi. Hindi ako nakakuha ng anumang uri ng kawanggawa at hindi rin ako nakakuha ng 12 oras na pagbisita tuwing 6 na buwan. Wala akong balak na lumabas patungo sa mundo ng mga tao kung saan kailangan kong maging conscious sa mata ng ibang tao. Bigla na lang akong hinila ng matanda palabas dito. Dahil doon na iba ang ekspresyon sa mukha ni Silwa at dagdag pa niya na. Kasi sabi ng matanda na, susundan ko muna siya bago niya ipaliwanag ang lahat. Kaya sinunod ko ang sinabi niya. Kaya dapat ngayon ay simulan na niya ang pagsasabi kong anuman iyon. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata habang sinabi niya na, sasabihin ko na ngayon. Una sa lahat ay ibabahagi ko muna kung ano ang nangyari ngayong gabi. Mula noong sumapit ang dilim, humigit kumulang 50 ang lumabas na mga shudderwalks sa lugar ng Seoul. Ito ay kinokontrol ng kung sino man para maghasik ng lagim sa mga taong nasa kalye. Pagkatapos ng nalaman ito, lumilitaw na ang kanilang pamamaraan ay sobrang magaspang at wala silang planong itago na kung anuman ang kanilang ginawa. Kaya naisip ko na ito ay isang panlilinlang upang akitin si Solmi para makalayo at atakihin si Siwo ngunit. Nagsalita naman bigla si Solmi na, ang ibig mo bang sabihin na hindi iyon ang tunay nilang pakay? Sagot naman ng matanda na, hindi ko sinasabing hindi. Ngunit ang kanilang layunin ay hindi lang isa sa malamang marami pa. Ngayong gabi ay, mahigit kumulang 200 katao ang nawawala sa lugar na may maraming tao tulad ng Seoul. Ang mga numerong iyon ay base lamang sa report ng mga pulis. Pero kung siya sa atin lahat ay aabot sa 500 katao na ang nawawala. Natulala ang dalawa dahil hindi nila akalain na ganon na pala kalala. Takot at lungkot naman ang makikita sa mukha ni Solmi habang sabi niya na, hindi ako makapaniwala. Kung ganon na kalala ay hindi lang isang individual ang may pakana ng mga pangyayaring ito kung hindi ito ay isang grupo, nagkakaisa, at sama-samang gumawa ng hakbang. Ngunit kung kikilos na tayo at tingnan ang mga listahan kung sino ang mga suspect ay magagawa nating, napatigil si Solmi nang magsalita ang matanda na, tama ka. Kung ang gumawa nito ay isang monster na galing Korean sa peninsula ay mahahanap natin sila ng walang gaanong problema. Gayunpaman, mula sa mga bakas na naiwan ng mga salarin sa ilan sa mga eksenang binisita ko ngayong gabi,
Lahat iyon ay nagmumungkahi ng isang hindi kanais-nais na katotohanan. Imposibleng mabilang ang mga iyon na galing sa ibang rehiyon maliban sa Korean Peninsula. Maraming at iba't ibang uri na ng halimaw ang dumating sa lugar natin. Ito ay mga malulupit na halimaw dahil gamit lang ang kanilang bibig ay kaya kanilang pabagsakin. Lalo na sa ibabang bahagi ng mapa na kung saan malalaman mo sa kanilang hugis sa pamamagitan ng pagtingin ng 1 litrong bote ng beer na nakabaliktad. Dahil kung hindi sila pumunta sa lugar natin ay maaaring mahuhuli sila sa kanilang ginawa sa kanilang sariling rehiyon kung saan sila nanggaling. Malamang na nagsimula silang manghuli ng mga tao noong nakapunta na sila sa Korean Peninsula, kung saan mahirap subaybayan ang mga ito. Kung hindi natin sila masubaybayan at maparusahan ay patuloy silang maghasik ng lagim hanggang sa 6 na buwan at bago magsimula ang gaganaping festival. Sa mga puntong ito, isang halimaw na may kagustuhan at kakayahang protektahan ang mundo ng mga tao ang kailangan ngayon. Kaya gusto kong bigyan kayong dalawa ng isang alok. Dahil kailangan pa ninyong dalawa na makapasa sa pagsusulit para sa kwalifikasyon na nakatakdang gaganapin sa 1 buwan. Kung tatanggapin niyo ang alok ko, ang pagsusulit na yon babaguhin ko ng biglaan. Makikitang nagsimula ng lumabas ang kulay ng mahika sa mga mata ng matanda habang sabi pa niya na kailangan niyong mahanap at patayin kung sino ang lumusob sa Korean Peninsula sa madaling panahon. Yan ang inyong tungkulin sa mga sandaling ito na kailangan niyong magawa.